Oh, parang dumaan lang ang Pasko, no? Oh, yung mga Christmas lights, kaka-setup ko lang 2026 na. Tapos yung Pasko. Alright, so ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa isang subscriber natin na yung sabi niya na nagpalit daw ng may-ari ang kanilang kumpanya. Ang tanong niya kung kailangan ba silang i-absorb, no? Or dapat ba silang ma-retain? So ito yung ginamit natin sa ride kanina sa Cafe Moto. So kung kailangan ba silang ma-retain, yun ang i-discuss natin, ano? And syempre bago tayo mag-discuss, may na-receive kasi tayong comment ng isang subscriber na nagpasalamat doon sa ating mga videos dahil yun ang parang naging guide niya nung nagsampa siya ng kanyang labor case. O, kita mo naman yung mga Christmas lights, di ba? So, napakaganda talaga. Yun nga lang, siyempre tapos ng Pasko, kaya iisip ko kung kailan natin na aalisin yan, ano? Pero iba talaga ang spirit ng Christmas, ano? Di ba? Ang ganda. Okay. Discuss natin yung question ng subscriber natin, ano? Na paano daw pag nagpalit ng may-ari, kumbaga inassume po, matatanggap pa ba kami sa dating may-ari? So, nagpalit na may-ari. Ibig sabihin, kung may kumpanya sila, ang may-ari noon si Mr. A, no? Tapos nagpalit na may-ari, inassume daw si Mr. B na. So, ang tanong niya kung matatanggap pa raw sila sa dating may-ari, si Mr. A. So, ang medyo magulo lang, bakit may bago bang company si Mr. A? Ibig sabihin, dalawang company bang pinag-uusapan natin? Kasi kung nagpalit ng may-ari, yung dating may-ari na si Mr. A, pinalitan lang ni Mr. B. So, dapat ang tanong, kung matatanggap ba sila kay Mr. B, no? Unless, ang ibig niya sabihin, nagtayo ng bagong company itong si Mr. A, kaya ang tanong kung matatanggap ba sila ng dating may-ari na si Mr. A sa bagong company nito. Anyway, sagutin natin yung dalawang scenarios na yan. Pero yung subscriber natin nagpadala ng question na to, kung gusto mong i-clarify, mag-comment ka na lang, no, sa comment box natin para magawa natin ng update video kung sakasakali. But anyway, pasadahan natin yung dalawang scenarios na yan, sasagutin natin. Pero bago natin sagutin, basahin din natin yung comment ng isang subscriber dito. Sabi niya, magandang araw po, Attorney Elvin, subscriber po, advance Happy New Year. Malaking tulong po ang mga videos nyo, nagiging reference ko po siya sa labor case na hinain ko laban sa employer namin. Simula pa lang bago ako mag-file ng kaso sa NLRC. Kumbaga, kahit wala kaming masyadong ugnayan, parenthesis, busy rin po kasi. At naintindihan ko naman ng attorney namin, sa pamamagitan po ng video mo, nagkakaroon ako ng idea paano tumakbo ang kaso sa NLRC. Sa ngayon po ay nanalo na kami sa commission at mag 1 month na. Ako, walang natatanggap na kopya ng MR ng respondent. Kung nag-MR man. Ganun pa man po, maraming salamat po. God bless po at nawa po ay mas marami pa kayong matulungan. Alright, so sa ating subscriber na to, congratulations sa inyong panalo at maraming salamat na na-recognize mo ang tulong ng ating channel sa inyo. No? Again, kasi alam mo naman itong ating YouTube channel,
ito ay point and shoot na klase lang naman ng pag-video ko. Libangan ko lang to, hindi naman ako talagang nagvi-vlog na ito ang hanap buhay ko, no. Ang sa akin lang naman, kung ano yung alam ko, sinishare ko lang naman. So I'm not giving you legal advice, I'm just telling you what the rules are, what the laws are sa mga topic na dinidiscuss natin, ano. Kung gusto niyo ng legal advice, seek the legal advice of a lawyer. Kasi yung mga pinag-uusapan natin dito, yung mga dinidiscuss natin, hindi ito legal advice para sa inyong mga kaso, no? Kaya ito, dun sa mga iba na pinupuna, yung mga setup ko, yung presentation ko, actually wala akong pakialam. Kasi sa totoo lang, hindi ako nag-e-effort na pagandahin tong vlog ko. May camera lang ako at may microphone lang, ma-deliver ko lang to. Actually, masaya na ako eh. Kasi at the end of the day, ang gusto ko lang naman ma-deliver ang message. Kung may mga ibang nakakanonood sa atin, they find yung ating presentation boring, wala akong magagawa. I will not exert any more effort than what I can do para lang mapasaya yung mga taong ganun. Ano? So sa akin, it's either you like it or not. If you don't like it, leave, unfollow, unsubscribe, walang problema. But if you think na useful sa inyo to, then stick around, no? Pero sa akin kasi, libangan lang to eh. I just want to help the best way I can sa mga taong walang alam sa batas, no? At least magkaroon kayo ng general idea. Anyway, going back doon sa ating main topic for this video na nagpalit ng may-ari, no? Kung sila ba ay matatanggap pa sa dating may-ari, scenario 1, or matatanggap pa sila ng bagong may-ari sa dati nilang kumpanya. But before we proceed to our discussion, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers dito. O, di ba, parang kailan lang yung Pasko na lumipas na agad. 2026 na tayo. Welcome sa ating bagong taon at syempre hangad ko ang prosperity sa mga buhay ninyo. Kayong mga subscribers natin and followers, I really hope na tayo ay maging matagumpay sa mga hinahangad natin, maging matagumpay sa mga pinaglalaban natin. Tayong may mga inaasikasong kaso, alam natin kung gaano kataas ang stress level na pinagdadaanan natin. At syempre, hindi ganun kadaling i-manage yan. Pero nadadaan natin sa panalangin at tuloy-tuloy lang. Hindi tayo nagmamadali, hindi rin tayo atat. Kung ano ang dapat natin gawin, ginagawa lang naman natin. At ang hindi natin kontrolado, pinapaubaya natin sa Panginoon. Or so, kung kaninong Diyos man kayo naniniwala, walang problema yan. Kasi at the end of the day, yung pinaniniwalaan ninyong Diyos, pinaniniwalaan kong Diyos, ay para sa akin, iisa lamang yon. Ang importante lang, tayo bilang tao, ay balanse tayo, meron tayong physical health, meron tayong mental health, psychological health, at spiritual health. Kasi pag hindi tayo balance, pwede tayong masiraan ng ulo. Yan lang sa tingin ko. So we should be balanced as a person. So whatever God you believe in, it's up to you. Importante, may pinaniniwalaan ka, meron kang pananampalataya sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ipinapasa mo yan sa Diyos na kinikilala mo. Okay? So with that, let's proceed to our discussion. So scenario, for me, merong company X, no, na ang may-ari si Mr. A. Tapos sabi niya, nagpalit na ng may-ari. So sabihin natin, company X, ang bago may-ari si Mr. B. Ang question nga lang niya, matatanggap pa ba kami sa dating may-ari? So ang dating may-ari, sabi natin, si Mr. A. Ang tanong niya kung matatanggap pa ba siya ni Mr. A. Bakit? May bagong company ba si Mr. A? Okay, assuming na mayroong bagong company si Mr. A, ganito kasi yan. Kapag ang isang kumpanya nagpalit ng may-ari, no, sabihin na natin ito, sole prop lang, DTI ang registration niya, hindi siya corporation, ano, normally may usapan yan na itong kumpanya na to ay mag-absorb ng mga existing employees, no?
Pag may ganun silang usapan, then i-absorb kayo doon sa dating company, no? Na may bagong may-ari. Pero kung sasabihin halimbawa ni previous owner na hindi, yung company lang makukuha mo, yung mga empleyado dadalhin ko sa kabilang kumpanya ko, then matatanggap ka doon sa kumpanya ng dati mong amo or dating may-ari, no? Pero kung hindi ganoon ang usapan nila, retain ka doon sa dati mong kumpanya, although bago na ang may-ari, si Mr. B na. Kung aalisin ka naman ni Mr. B, din dapat kang bayaran ng separation pay. Ngayon naman, kung ang kumpanya ay isang corporation, malalaman mo yung kung corporation kasi nakarehistro yan sa Securities and Exchange Commission. Malalaman mo naman kung sole proprietorship ang inyong kumpanya kung ang rehistro niyan sa DTI or sa Department of Trade and Industry. So, ngayon, kung corporation naman yung kumpanya mo, nagpalit ng may-ari, so ang ibig sabihin nagkabentahan lang siguro ng shares yan sa taas. Kasi ang isang korporasyon, meron mga shares yan na nakasplit sa iba-ibang tao na incorporators ang tawag doon or stockholders na sila yung may-ari ng corporation. Ngayon, kung isang tao lang naman nagpalit, kung majority shareholder siya, tuloy pa rin kayo dyan sa kumpanya na yan. Unless sinabihan kayo na alisin na kayo. In that case, dapat valid yung rason ng pag-alis sa inyo o pagtanggal sa inyo tapos bayaran kayo ng separation pay. No? Ngayon, kung nagpalit lang na may-ari at kayo ay pinapaalis, nagpalit ng stockholder, I don't see any reason kung bakit kayo dapat alisin. Kasi if you look at Article 298 of the Labor Code, hindi ground yung change of stockholder sa taas para magkaroon ng termination for authorized cause. Kasi ang Article 298, ang mga grounds dyan ay termination due to installation of labor-saving device, termination due to redundancy, termination due to retrenchment, and termination due to cessation or closure of business operation, not due to serious business loss. Ngayon, hindi kasama dyan sa Article 298 yung ground na nagpalit lang ng stockholder. So, hindi pwedeng magtanggal ng empleyado sa isang kumpanya kung ang rason lang ay nagpalit ng stockholder sa isang corporation. Ngayon, sa Article 299 naman, walang kinalaman kasi ang Article 299 ay termination of an employee on the ground of incurable disease. Ito yung sitwasyon na kung saan the employee cannot be cured within 6 months despite proper medical treatment as certified by a competent public health authority or a government doctor. So, empleyado nagkasakit, hindi na siya gagaling kahit nasa magandang gamutan sa loob ng 6 na buwan na sertipikado ng doktor ng pamahalaan o ng ospital ng pamahalaan. So, yun lang, kung mapapansin mo, ito lang yung mga grounds for termination due to authorized cause na hindi mo makikita doon, yung sinasabi mong change of ownership. Pero kung sabihin natin na talagang inalis kayo at legal naman, dapat mabayaran kayo ng separation pay. Ngayon, kung walang ground, dapat ma-retain talaga kayo sa company na yan. Respective kung sino na yung nagmamanage, pero kung yung korporasyon pa rin ay nandun pa rin, hiwalay kasi ang personalidad ng korporasyon sa may-ari nito or sa stockholder. Guys, kung meron kayong clarification dito sa ating video, let me know. And again, I will answer that, no? Drop me a comment. And of course, again, thank you for watching this video. And I hope to see you in my next videos. Happy New Year. Wishing you the best. And success, no? For the year 2026. See you in my next videos.